Noong mga nakaraang linggo, pinag-aaralan natin yung isang verse at ang highlight noon is, as He is, so are we in this world. Ang ating pag-aaralan ay continuation noon. Pero bago ako dumako doon, pwedeng pakilagay na po yung sa title natin. Bago tayo dumako doon, mayroon tayong mga dadaanan upang makita natin ano nga ba at ano ba talaga ang kadahilanan. Kasi pag sinasabi lang natin, as He is, so are we in this world, for what? Ibig sabihin, gusto nating mabuhay katulad niya at nabubuhay tayo katulad niya para saan? Una, nung nilalang ang Diyos ang tao, hindi niya ginawa na basta lang siya tao. Ginawa niya na ang tao ay isang dominion. Genesis 1:26. Kapag ka sinabi nating dominion, ang tao ang siyang may karapatan sa isang teritoryo. Isa siyang hari na kung ano ang sasabihin niya, yun ang mangyayari sa kanyang teritoryo. At ang teritoryong yun na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ay ang earth. Kaya ang Diyos, makapangyarihan at walang kapantay ang kanyang kapangyarihan, pero hindi gagalaw ang Diyos dito sa mundong ito na walang tao. Kung walang tao na magbibigay or magkakaloob ng kanyang katawan upang ang Diyos gagalaw, ang Diyos hindi gagalaw. Kaya kung ang lugar ninyo mayroong nangyayaring kasamaan, merong tao doon na inialay niya ang kanyang sarili upang ang evil makagalaw. Because ang mundo natin is what we call a three-dimensional world and hindi siya po pwedeng pakialaman ng anumang espiritu na walang taong involved. Kakaintindihan po tayo doon? Kaya ang Diyos, nung nagrebelde yung tao sa Kanya, ang taong yun naging rebelde, hindi lang naging makasalanan, hindi lang siya nabubuhay sa kasalanan, ang taong yun sa paningin ng Diyos, isa siyang rebelde. Pero, dahil ang programa ng Diyos na nasa sa loob ng oras ay hindi pa tapos. Kailangan niya ang tao na nasa loob ng oras upang ang taong yun magampanan niya ang iniatang sa kanyang responsibilidad. Kaya ang Diyos hindi lamang niya ibinigay si Jesus upang tayo'y maligtas. Kasi kung pag-uusapan lang natin naligtas tayo, para saan? Ibinigay niya ang kanyang grace. Alam niyo ba yung grace? That grace na maraming nasira ang buhay dahil hindi nila naintindihan yung grace. Yung grace na yun is the currency available in the realm of the Spirit upang lahat ng posibilidad ng Diyos, kapag natanggap mo yung grasya para sa posibilidad na yun, magaganap yun sa buhay mo. At ang posibilidad na yun, na ang tawag para makuha mo yun, ang tawag doon grace. At ang grace na yun, matatagpuan lamang sa isang pangalan. Ang pangalan ng yun ay Christ. Kaya din naman, kapag ka nananalangin tayo at lagi nating sinasabi sa Diyos, Lord, kailangan ko ng ganito, Lord, kailangan ko ng ganito, iisa lang ang sagot ng Diyos sa iyo. Lahat ng posibilidad na maari mong kuhanin sa akin ay nakalagak sa isang pangalan. Ang pangalan na yon ay Christ. Kaya, tignan natin ang ating teksto sa araw na to in Colossians 1:27. Ang sabi niya, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
Yung mga binanggit ko kanina na yung tao ay isang dominion, nakapaloob yun doon sa mystery. Na hindi ka lang isang tao, hindi ka lang isang lalaki, hindi ka lang isang babae. Meron kang tinatayuan na isang misteryo na kapag ka hindi mo nagampanan yon, maraming henerasyon ang mawawala sa landas. Kapag ka ang isang tao, hindi niya nakuha, hindi niya natanggap ang kanyang destiny. Lahat ng mga henerasyon na nag-aantay sa kanyang pagkakilala, mawawala sila sa landas. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil may mga tao ngayon dito. Ibig sabihin, merong isang tao, may isang lalaki o isang babae na lumuhod sa Diyos at nagamit siya upang ang mga kaluluwa ay nadala sa lugar na ito. Purihin ang Panginoon. At ang misteryong yun, yung misteryong yun, meron yung riches. Ang tawag doon, kayamanang napapaloob. Kung nakita nyo yung word na glory, simplihan natin yung word na yun, dignity. Ibig sabihin, yung dignidad ng Diyos. Gusto niya na yun ang maging dignidad natin. Na kapag ka nakikita ka ng creation, ang tingin sa'yo is yung dignity ng Diyos na papaloob sa'yo. Na kapag ka may sinabi ka para mangyari sa creation ng Diyos, the creation cannot do anything but to say yes, because ang kinekerry mo is the dignity of the Creator. Huwag kayong mag-alala. Wala kong nilagay na 1, 2, 3 or whatever diyan sa ano natin. Lahat yan, nandyan lang sa verse. Ang sinabi niya dyan, ang misteryong to ay ito. Sabi niya, Christ in you. The hope of glory. Yung hope na nakakapaloob dyan, ang tawag dyan ay expectation. Ibig sabihin, merong inilagak ang Diyos sa mga hentil upang yung kanyang expectation magampanan natin. Dahil ang Diyos, hindi siya basta sinasabi, gawin mo to. Tapos ikaw na bahala kung anong maghahanap ka ng resources para magawa yun. Hindi ganun ang Diyos. Bago niya sabihin na lumakad ka sa katwiran, bago niya sabihin yun, ginawa niya muna na nilagay ka muna sa katwiran upang sa gayon, pag naalam mo na nandun ka na sa katwiran, pwede ka nang lumakad sa katwiran. Kaya nung sinabi niya, expected ko na lumakad ka sa dignity, ang una niyang nilagay, si Christ sa'yo. Ang tanong, sino ba si Kristo? Hindi baga, kapag ka tayo nananalangin, ang nakikita natin, pangangailangan. Tama? Halimbawa, kulang yung pambayad mo sa school. Kapag ka nanalangin ka, iha-highlight mo ngayon yung pangangailangan mo sa school. Tama? Dahil hindi natin alam kung anong meron tayo. Because in Ephesians 1:3, ang sabi niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ibig sabihin nun, yung central bank na nandoon sa kalangitan, ipinagkaloob niya doon kay Kristo. Ibig sabihin, kung meron ka mang gustong kuhanin na kailangan mo, nandoon yun kay Kristo. At kung alam mo kung nasaan yun, mag-iiba kung paano ka manalangin. Pero ang tanong, lahat ba nandun si Kristo sa kanila? Dahil ganito,
In the Word, merong dalawang dimension. Merong yung tinatawag that we are in Christ. Alam po natin yon, tama? Pag sinabi nating we are in Christ, ang ibig sabihin nun, nung si Kristo ipinako, kasama kang naipako. Nung si Kristo inilibing, kasama kang inilibing. Nung si Kristo He rose again, kasama kang nag-resurrect. At nung si Kristo pinaupo doon sa kanang kamay ng Diyos, kasama kang pinaupo doon. Bakit? Dahil ikaw ay na kay Kristo. Ibig sabihin parang ganito. Kapag ka meron kang notebook, tapos meron kang ballpen. Yung ballpen mo nilagay mo doon sa notebook. Tapos dinala mo yung notebook. Nasaan yung ballpen? Kasama sa notebook. Tama? Pero ang hinahawakan mo lang ay yung notebook, pero dahil nandun yung ballpen, kasama kung nasaan yung notebook, nandun din yung ballpen. Kaya nung nilagay ng Diyos, eto yung isang misteryo na ginawa ng Diyos. Inilagay niya ako, inilagay niya tayo kay Kristo upang sa gayon, kapag katinignan ng Diyos si Kristo, nandoon tayo. Kaya sinasabi doon sa 1 John 4:17 that as He is, so are we. Dahil kung ano siya, ibig sabihin, pag nakita siya ng Diyos, nandoon ka. Kapag sinabi ng Diyos, righteous ka, hindi dahil ginawa mo yun, kundi dahil naandoon ka kay Kristo. Ngayon, sinasabi niya na hindi ka lang nilagay kay Kristo, kundi si Kristo mismo inilagay sa'yo. Ulitin natin. Kung sinasabi mong matuwid ka dahil nandun ka kay Kristo, at sasagutin ng Diyos lahat ng panalangin mo dahil nandun ka kay Kristo, bakit? Dahil lahat ng promiso ng Diyos, ibig sabihin lahat ng promises of God, they are yes. And in Christ, they are amen. Ibig sabihin, dahil nandoon ka kay Kristo, sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. Pero, hindi ka lang niya inilagay kay Kristo. Inilagay niya si Kristo sa'yo. Dalawang magkaibang bagay. Kaya kapag ka nananalangin tayo, ang una nating hinahagilap is the mercy of God. Because in that mercy, we can find the grace. And when we find the grace, we know that the answer is yes. Because merong lugar kung saan sinasagot ang panalangin. Alam nyo dati, akala ko din kapag ka manalangin, you can just pray and pray. But I found out, there is a place where prayers are answered. Pero hindi muna ako doon pupunta ngayon. Dito muna tayo. Ngayon, kapag kanilagay niya si Kristo sa atin, meron na siyang karapatan na sasabihin sa atin, ine-expect kita na mabuhay sa dignidad. Paano natin din yun maganap, mapuntahan? Paano mapuntahan ng tao yung dimension na yun na yung Kristo mismo nandun sa Kanya? Pag-usapan natin yun saglit. Pero dito muna tayo. Alam natin na tayo bilang mga hentil,
bago namatay si Kristo, wala tayong karapatan na tanggapin yung mga pagpapalang nandoon sa mga anak ni Abraham. Tama? Pero, ipinangako din ng Diyos na si Abraham magkaroon ng dalawang klase ng anak. Ang tawag sa kanyang dalawang anak, they are called the luminaries and they are the worldly. Ibig sabihin, may mga anak si Abraham na ang tawag sa kanya, maalala nyo yun, nung sinabi sa kanya ng Diyos, lumabas ka at tignan mo yung kalangitan. Bilangin mo yung mga bituin. Kung mabilang mo, yan ang yung magiging anak. At meron ding isang pagkakataon na sinabi niya, kung gaano kadami ang buhangin sa dalampasigan, ganon kadami ang yung mga anak. Ibig sabihin, merong dalawang klase ng anak ni Abraham. They are called the stars, or what we call the luminary, and yung mga physical na anak. Kaya pagka nababanggit na tayo'y anak ni Abraham, yes, because of Jesus Christ. Kakaintindihan tayo doon? No. That is one of the mystery. Kaya naman, nung namatay si Jesus, yung pagitan, yung veil in the temple, nahati mula taas pababa. Ibig sabihin nun, sa mata ng Diyos, wala nang Hentil, walang Hebrew, walang master, walang alipin. Lahat pare-pareho. At ang ginamit niya upang ma-measure yun is faith. Kaya, faith is the equation para tayo'y mapunta doon sa Diyos. That is part of the mystery. Ngayon, pangalawang verse na gusto kong pag-usapan natin. In Genesis chapter 12, verse 1. Huwag kayong mag-alala, 4 lang to na verses. Pero pag hindi ko mapuntahan yung pang-4 na verse, okay lang yon. The second verse is Genesis 12:1. Kung ating babasahin ang sabi niya, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Ang nagsulat nito ay si Moses. Tama? Nung ipinakita ng Diyos kung anong nangyari kay Abraham, si Moses bumalik in 1,000 years at nakita niya paano ang mga nangyari nung kapanahunan na to. Alalahanin natin na si Moses na ipanganak ilang henerasyon pagkatapos ni Abraham. Tapos si Moses, nung pumunta siya doon sa lugar na yon, na nakita niya na mayroong espiritu na tumawag kay Abraham. At ang sabi niya, yung espiritong yon is the Lord Spirit. Okay lang ba? Medyo lumalim tayo konti. Kung titingnan natin, the Lord had said, ibig sabihin, nung nagsalita ang espiritong yon kay Abraham, hindi siya kaagad sumunod. At nung panahon na yon, nung nagsalita yung espiritong yon kay Abraham, hindi rin siya kilala ni Abraham. Halimbawa, sa ngayon, maalala nyo sa mga pagkakataon na to, meron tayong sineselebrate. Makita nyo yung mga tao na nagkakandaugaga kasi may sineselebrate. Tama? Dahil isang araw,
meron ding espiritu na nagsabi na gawin ito. Kaya maraming tao nagtitirik ng kandila kasi gusto nilang alalahanin ang mga yumao. Sinong nagturo sa kanila nun? Sinong nagsabi na kailangan mong gawin yun? Dahil may isang espiritu at may isang tao na yung taong yun, binuksan niya ang kanyang sarili, narinig niya yung espiritong yun na hindi rin niya kilala at ginawa niya, kaya hanggang ngayon naging kultura sa atin yun. Kaya pag tinitignan nyo yung mga nangyayari sa bawat pamilya, sa bawat lugar, halimbawa sa bansa natin, hindi tayo magiging korap na nasyon kung walang tao na nagbukas sa espiritu ng korupsyon at ginawa niyang kultura yung korupsyon na yun. And praise God, merong isang tao na ang pangalan ay Abram na nung nagsalita yung spirit na yun, at pasalamat tayo, yung nagsalitang yun ay ang Lord Spirit. At nung natanggap niya yun, ilang taon, 75 years old siya, nung maisipan niyang, sige na nga, gawin ko na nga ito. Kasi kung iisipin natin na the Lord, nung nagsalita siya, sumunod ka agad, hindi. Kaya ang nakalagay dyan, had said. Ibig sabihin, nag-antay siya ng ilang panahon bago siya sumunod. Ganon din tayo. Nung may nag-share sa atin ng Word of God, nag-antay din tayo ng ilang taon. At kahit sa ngayon, akala natin dahil nag-attend na tayo, narinig na natin yung boses ng Diyos. Hanggat hindi mo naririnig yung tumawag sa'yo at hindi mo nakikilala yung tumawag sa'yo, dumadaan ka sa dilim. Kaya nga si Abraham, yung paglakad niya, kailangan natin yung pag-aralan upang maintindihan natin paano lumakad by faith. Kasi lagi nating nasasabi na walk by faith. Pag tinanong mo how, walang makasagot. Sinasabi lang kung anong nasulat. No, there is a pathway. Merong specific na pathway na ipinakita sa atin how to walk by faith. Tapos, kaya ko binuksan ito kasi gusto kong puntahan natin paano tayo nakarating sa destinasyon na kung saan ang Diyos pinagkatiwala niya si Kristo. Dahil lahat ng posibilidad ng Diyos na kay Kristo. Lahat ng kailangan mo na kay Kristo. Lahat ng gusto mong hingin sa Diyos. Kapag kahiningi mo, Father, I need this. Ang sasabihin niya sa iyo, I already give it to my son. Kaya pag sinabi mo din, Lord, bless me. Ang sagot ng Diyos, I already blessed Abraham. Lord, protect me. Ang sasabihin lang ng Diyos, that protection is available in the Christ. Kaya binalikan natin to, ano nga ba yung ginawa ng Diyos bago tayo makarating at pagkatiwalaan niya tayo na ipagkaloob yung Christ na yon. Because when we say Christ, it is the office that is in the right hand of God. Pag sinabing right hand of God, hindi yung kanang kamay. Ano ho? Hindi yun yung kanang kamay. Kapag sinabing right hand of God, ibig sabihin nun, it is the administrative capacity of God. Kaya lahat ng administration sa heaven at ang mundo, nandoon sa office of the Christ. And nung tinawag ng Diyos, si Abraham, ang sabi niya, get thee out of thy country. Anong ibig sabihin?
bago tayo makarating doon sa pwesto, sa destinasyon kung saan ang Diyos pwede ka na niyang pagkatiwalaan, kailangan munang mangyari yung tatlong ito. Get thee out of thy country. Get thee out from thy kindred. Get thee out from thy father's house. And I will show thee. And I will show unto a land that I will show thee. Isa-isahin natin. Nung sinabi niya, get thee out of thy country, ibig sabihin, kailangan ma-separate ka spiritually. The country means kung saan ka napapabilang. Yung tao, nung siya'y nagdeklara na siya'y maging independent sa Diyos, dahil ang lalaki hindi siya hindi siya katulad ng babae na nalinlang. Yung lalaki, kusang loob niya yon na isinuko. Kaya nung sinuko niya yon, napabilang siya sa ibang country. Ang tawag doon is the kingdom of darkness. Kaya kung hindi ka pa nahihiwalay doon sa kingdom of darkness, yung pangarap ng Diyos, yung expectation ng Diyos na mabuhay ka sa dignidad, hindi yun po pwede. Kasi gagamitin mo yung grace niya upang yung purpose ng darkness ay mapangyari. Kaya minsan, dahil hindi naintindihan ng tao na yung ibinibigay na kabutihan ng Diyos ay para dapat sa kingdom ng Diyos, ginagamit niya ngayon yun upang yung kadiliman ay lalong lumakas. Kaya ang unang-una na sinabi ng Diyos, bago lumakad si Abraham, hanggang marating niya yung dimensyon na siya'y naging isang prinsipe. Ibig sabihin, naging friend of God. Na nung panahon na yon, ang Diyos, hindi na siya pupwedeng basta tumawag kahit sino or galawin ang lugar na yon na nasasakupan ni Abraham. Dahil yun ang pangarap niya. Na kapag tayo, halimbawa, nandito tayo sa Quezon City, hindi pakikialaman ng dyablo at hindi rin pakikialaman ng Diyos ang Quezon City hanggat hindi niya sasabihin sa atin, may kailangan kong gawin doon. At kung tayo magsabi, Lord, ganito ang gusto naming mangyari sa syudad na to, makikinig ang Diyos pagka tayo'y nandun na sa lugar na yon na pinagkakatiwalaan na tayo ng dignidad ng Diyos. Kaya unang-una, get thee out of thy country. Ibig sabihin, kailangan yung affiliation mo, mawala ka muna doon sa kingdom of darkness at mailagak ka muna doon sa kingdom of His dear Son, as is spoken in Colossians 1:13. Ibig sabihin, pag sinabi nating born again, ang tawag dyan is the regeneration of the Spirit. Kaya sabi niya, get thee out of thy country. I-regenerate muna ng Diyos ang espiritu mo upang sa gayon. So yung get thee out of thy country is what we call the born again experience. In a technical term, ang tawag doon, the regeneration of the human spirit. Bakit may regeneration? Dahil ang regeneration na yun, kailangan dahil ang tao sa paningin ng Diyos ay patay. Kaya ang tao nabubuhay sa kadiliman kasi sa paningin ng Diyos, yung proseso ng kamatayan ay nararapat sa taong nagkasala. Kaya kailangan niyang buksan, kailangan niyang buhayin ang espiritu ng tao upang sa gayon, yung espiritong yun, mabuhay at makita niya ang kingdom of God. Ito yung sinabi ni Jesus kay Nicodemus in the book of John chapter 3. Nung lumapit si Nicodemus
At kapag katitignan natin si Nicodemus, merong 5 titulo. Pero, ang sagot ni Jesus sa kanya, kasi sabi ni Nicodemus, we know that you are a teacher that came from God. Dahil hindi mo magagawa ang mga bagay na to kung hindi ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Pero ang sagot ni Jesus sa kanya is an experiential knowledge about the kingdom. Kaya sabi niya, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nun? Ganito siya. Yung baby, kapag ka nasa loob ng womb, may mata na ba siya? At 9 months, may mata, kumpleto na yung mata niya, tama? Kumpleto na yung heart niya, yung lungs niya, di ba kumpleto na siya? Pero yung mata niya, nagagamit niya ba doon? Hindi. Ibig sabihin, kahit kumpleto na yung bata, pagka nandun pa siya sa womb, lahat ng senses niya, walang silbi. Tama? Kaya ang unang ginawa ng Diyos is to regenerate the human spirit upang yung senses of the spirit. Ibig sabihin, kung ang physical natin mayroong 5 senses, ang espiritu natin meron ding senses. Mga 4 yun. Mga 4 ang senses ng espiritu at may 5 senses ang physical. Hindi muna ako pupunta doon. Pagka may pagkakataon tayo, pag-aaralan natin yon. Dahil nung ipinanganak ang tao, ang unang nabuksan dapat sa kanya ay ang kanyang mata upang makita niya ang kingdom of God. That is the first experience of born again. Kapag hindi ganun ang naging experience mo, ibig sabihin, kailangan mo munang bumalik. Lord, yung pagtawag mo sa akin, gusto kong makita. Pangalawa, and he said, get thee out from thy kindred. Bakit kindred? Ito yung sinasabi ng Bible na renewing of the mind. Ibig sabihin, kailangan yung pagka-born again mo, 3 bagay ang mangyari. Mabuhay ang iyong espiritu, ma-renew ang iyong kaluluwa, at ma-redeem ang iyong katawan. Kapag hindi nangyari yon, ang sinasabi natin that as He is, magiging okay. So, from thy kindred. Bakit kindred? Hindi baga, kahit born again na tayo, dahil sanay na tayong may ginagawa tayo, mahirap iwanan yung nakasanayan. Tama? Kaya yung pagiging born again, kaya marami na akala ko born again na yun. Kasi yung spirit niya, yes, na born again na, but the soul, hindi pa naboborn again. Ibig sabihin, hindi pa siya nahihiwalay sa dating kinalalagyan niya. Kaya kailangan, when we go into that place, at sasabihin natin, Lord, gusto kong mabuhay na katulad ni Kristo. Alam mong sagot ang sagot sa iyo ng Diyos pag sinasabi mo, I want to live like Christ. Sasabihin niya, find the Spirit, because the Spirit is the one that can renew your mind. Bakit? Nung ni-renew tayo, nung tinanggal tayo doon sa kadiliman, nilagay tayo sa kingdom of His dear Son, buhay na tayo doon. Pero, kahit buhay ka na doon, kung yung pag-iisip mo, yung kaluluwa mo, hindi pa siya nahihiwala, hindi pa siya nare-renew, ang isip mo pa rin, kamatayan. At ang pangatlo, ang sabi niya, and from thy father's house. Ibig sabihin,
the redemption of your body. Ibig sabihin, kung noon, normal lang na magkasakit, at sasabihin mo, pagka may naramdaman ka kaagad, ay si doktor ko, kailangan ko ng tawagan. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero kapag nalaman natin na tayo'y inihiwalay na mula doon sa kalagayan na yun, from their father's house, ibig sabihin, ang tatay mo noon at ang tatay mo ngayon, dahil na kay Kristo ka, magkaiba. Naintindihan po ba natin yon? Kaya pagka naririnig nyo yung iba na, our Father who art in heaven, and they are not in Christ, they thought they are praying to the same God as you are praying. Hindi. Kaya lumalakas ang kapangyarihan ng kadiliman dahil maraming nasa kadiliman na gusto nilang magamit sila para sa kadiliman. Ang kadiliman na yon ay dahil hindi nila alam, kaya sila'y nawawala. At yung salvation natin should be threefold. The spirit, the soul, and the body. Hindi ko sinasabing, ibig sabihin ba, hindi na tayo magkakasakit? Hindi ko sinasabi yon. Pero kapag the sickness is knocking at you, it is an opportunity. It is an opportunity to grow. Kapag kaharap mo yung mountain, pag nakita mo mountain talaga siya, hindi mo siya kaya, hindi mo sasabing, ay walang mountain dyan. Hindi, because that is not faith. Faith is acknowledging that there is a mountain, but you command the mountain to get out because you know you are in Christ. Nagkakaintindi ba tayo? And then ang sabi niya, unto a land that I will show thee. Ibig sabihin, kapag hindi ipinakita ng Diyos sa'yo kung saan ka papunta, kung hindi niya ipinakita sa'yo kung ano ka, dadaan ka sa kadiliman. Kaya gusto niya na unang mabuksan ang iyong senses in the spirit, kung una niyang tanggalin ka sa kadiliman, upang sa gayon, kapag ka ipinakita niya ang kanyang purpose, alam mo na doon ka lalakad. Kasi marami sa atin, when we talk about the will of God, parang isang napakahirap hagilapin kung nasaan. Tama? The reason being, ang rason nun is because the threefold experience bago ka pagkatiwalaan ng Diyos, hindi pa nangyayari. So, kung yun yung paraan ng Diyos, kasi ang Diyos, hindi niya tayo basta sinave at hanggang doon na lang. No. Kaya mapapansin nyo, laging pinag-uusapan ng salvation, pero hanggang doon lang, hindi. Kapag hanggang doon lang tayo, we lose. Ibig sabihin, hindi tayo mabubuhay na kaaya-aya at hindi tayo makakarating doon sa gusto ng Diyos na apakan natin. Matutulad tayo doon sa history of the church in the wilderness. Kasi kung pag-aaralan natin ang church, kapag katiningnan natin, there is what we call the church in the wilderness. At kapag katiningnan natin doon, makikita natin yung kalagayan ng church natin. Nasaan ba tayo? Baka mamaya yung ginagawa, yung church of the wilderness, nandun tayo. At yung paglakad by faith, ipinakita yun ni Abraham. Kapag hindi ganun yung paglakad natin by faith, ibig sabihin, there is something wrong. And so, nintindihan natin? So,
there must be a calling, unang-una. Dahil hindi mo po pwedeng buhatin yung sarili mo at sasabihin mo, I am saved. In my mother's womb, I am born again. Hindi yun po pwede. Ang pagiging born again, there is a calling. Kaya sabi ng Ephesians 1 verse 4, according as His divine. Yung basahin ko para mas makita nyo in Ephesians 1:4. Sabi niya, according as He hath chosen us in Him. Ibig sabihin, the Lord Himself, yung Diyos mismo na siyang lumalang sa atin by the act of His will. Hindi yun haphazard. Hindi yun dahil, no. It is by the act of His will. He will call you. And when He call you, gusto niyang maranasan mo, tanggalin ka doon, regeneration. Upang yung mga senses of the Spirit, mabuksan. Tanggalin ka mula sa kindred mo. Kung yung dati, yung mga kasamahan mo, laging nagmumura, tatanggalin ka ng Diyos doon because He wants your mind to be renewed. At yung father's house mo, kung yung dati sa pamilya nyo, normal sa inyo yung kumain lang na isang beses, isang araw. The Lord will save you from there. Bakit? He will redeem your physical body. Kaya yung physical body natin, isang napakahalaga sa Diyos. Because we are in a tri-dimensional world na ang Diyos as a spirit, hindi siya basta pupunta dito sa mundo at gagawin niya yung gusto niya. Maghahanap siya ng tao na willing ipagamit ang kanyang katawan. Maalala nyo in Genesis chapter 3, si Satan, hindi siya pumunta na isang espiritu dahil wala siyang taong magamit. Naghanap siya ng pwede niyang gamitin sa mga creature na nandun sa Eden. And he found a subtle animal. At kailangan niya yung subtlety na yun. Ibig sabihin yung subtle kasi is ano siya? Akala mo yung pinag-uusapan nyo, yun lang yun. Pero meron pala siyang sinisingit na konting deception. At kailangan ni Satan yun. At meron doon, in the Garden of Eden, merong ganong animal. Kaya, ginamit niya yun. Dahil as a spirit, wala siyang karapatan. Kaya marami ding tao at maraming mga hayop at maraming mga nilalang na sinasalihan ng demonyo kasi they are spirit and they need a body. Kaya kapag nakakita kayo ng inaalihan ng demonyo, pwede niyong palayasin yun because wala yun karapatan. Ang may karapatan lamang sa mundong ito ay tao. At sa tatlong dimensyon na ibinagkaloob ng tao upang ang taong yun, ma-exercise niya ang kanyang dominion. At yun yung mandate. Kaya in Colossians 1:27, ibinigay niya si Kristo sa atin upang yung dating dominion na yun, lakaran natin with dignity. Blessed be the name. Now, in Genesis chapter 17, habang lumalakad si Abraham, nung tinawag siya, nung nakita na niya yung tatlong to, nung umalis na siya from his country, umalis siya from his kindred, at umalis siya from his father's house. Naglakad siya, naglakbay siya,
physically. Naglakbay siya physically. Pero nung time na yon, bakit hindi siya kaagad pinagkatiwalaan? Na-born again na siya. Tama? Meron na yung tatlo. Hindi pa siya ginawa ng Diyos na, sige, magiging kaibigan na kita. Hindi pa ginawa ng Diyos sa kanya yon. Ibig sabihin, meron pang susi na kailangan makita ni Abraham. At kailangan din yun makita upang sa gayon, the hope of glory can be seen in us. So in Genesis 17, verse 1, ang sabi niya, and when, ibig sabihin, in a moment of time, in a particular position in time, Abram was 99 years old. The Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Now, ibig sabihin, in the walk of Abram, nung lumalakad na si Abraham, parang tayo, nakilala na natin ang Diyos, sabi natin, thank you Lord, I'm born again na, nag-a-attend na tayo sa church. Pero bakit kaya walang breakthrough? Bakit parang parehas lang? Ang diferensya lang, nag-a-attend ako sa church na to, hindi na ako nag-a-attend dun sa kabila. Bakit parang parehas lang? Until that time that the Lord appeared again. Now, ano yung susi kung bakit ang Diyos nagpakita kay Abraham? Nung una, tinawag lang siya. Pero ngayon, nagpakita na siya. Ibig sabihin, mula doon sa pagkakatawag sa kanya, meron na siyang pinagdaanan. At doon sa pinagdaanan niya na yon, nakita ng Diyos, pwede na siyang pagkatiwalaan, pero hindi pa sapat. Kaya nagpakita ulit ang Diyos sa kanya. Pero nung nagpakita ulit ang Diyos sa kanya, 99 years old na siya. Alam niyo, nung binabasa ko din to, natatawa ko. Kasi si Abraham, kaya siya sumunod sa Diyos. Kasi gusto niya magkaroon ng anak. Doon sa lugar kung saan nandun siya ngayon, doon sa land of Ur, meron silang sariling Diyos doon. Meron siyang Diyos doon na kung saan doon siya nananalangin hanggang siya'y 75 years old. Kaya nung may tumawag sa kanya na isang espiritu, sabi niya, meron na akong Diyos eh. Pero 75 years old na siya, kaya sabi niya, sige, pagbibigyan ko nga ito. Kaya in chapter 12, had said, kaya nung nakita ng Diyos na gusto na niyang sumunod, sabi niya, hindi ka basta pwedeng sumunod na hindi mo gagawin ito. At nung siya'y sumunod, ang una niyang panalangin, nung sumunod siya sa Diyos, ang sabi niya, sa Diyos na tumawag sa akin. Bakit? Kasi di niya kilala. Kung basahin niyo yung chronological faith life ni Abraham, ang una niyang sinabi, nung siya'y nagtatag ng una niyang altar, ang sabi niya, inilalagak ko ang altar na to the God who called me. Pero, nung lumalakad siya doon, hindi ibig sabihin na lumakad na siya tuluyan ng pananampalataya, hindi, nag-backslide din si Abraham. So akala natin, si Abraham hindi nag-backslide. No, si Abraham nag-backslide. Dumating siya sa punto na, parang
Kaya kung makikita nyo, merong panahon sa buhay niya na bumalik siya sa Egypt. In the life of a believer, that is a backslidden state. Pero nung ibinalik siya ng Diyos, lumakad siya ulit. Pero ngayon, 99 years old na siya. Yung pangarap niya, wala na. Isipin nyo, akala niya, nung sumunod siya, 75 years old siya, akala niya, ay, yung Diyos na to, baka pwede na niyang bigyan ng pagkakataon na ako'y magkaanak. Kaya sabi nung kanyang asawa, sige, gusto naman ng Diyos na magkaanak ka, ibigay ko na lang sa'yo yung aking yaya. Diba? Pero sabi ng Diyos, hindi yung anak mo sa hindi mo asawa ang pangako ko sa'yo. 99 years old na siya. Ibig sabihin, nung dumating na si Abraham in a place where hope is hopeless, na yung kalakasan niya, hindi na niya mapagkakatiwalaan. Nung dumating na siya sa punto na yung kaalaman niya, hindi na niya mapagkakatiwalaan. Nung dumating na sa punto na yung kayamanan niya, hindi na niya mapagkakatiwalaan. Kasi si Abram, he is a man of war. Kung babasahin natin from Genesis 12 to 17, mayroong pagkakataon na si Abram, for his 300 na tauhan, kinalaban niya yung 5 kingdom. 300 versus 5 kingdom, tinalo niya. Kaya nung panahon na yon, malakas siya, makapangyarihan, mayaman, pero dumating na siya sa punto na lahat ng ito wala nang silbi. It is only when the time, kapag ka nakita mo that you are a bag of infirmities. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka nakita mo na lahat ng gusto mong maabot, ayon sa yung kakayanan, natanggap mo na that all of me is a bag of infirmity. All of me cannot move forward. Nandun na siya sa puntong yon. Nandun na siya sa punto na kapag hindi siya bibit-bitin ng Diyos, wala na siyang pag-asa. Kaya kapag tayo nakikita natin na meron pa tayong paraan. Kapag sinabi mo, sige, I will pray, pero gagawin ko to, ibig sabihin, wala ka pa sa puntong ito. Kapag ang nakikita mo ganito, kasi kahit kailangan mong manalangin, you still need to do. Hindi, wala ka pa sa puntong to. Ibig sabihin, naniniwala ka pa na meron kang magagawa. Kapag ka ganon, aantayin ka ng Diyos hanggang dumating ka sa puntong ito. Kapag ka nakita na niya na ikaw mismo, wala ka ng ibang aasahan. Nung panahon na to, ipinakilala ng Diyos ang isa niyang pangalan. Sabi niya, I am the Almighty God. Ang word na yan is, kung naririnig niyo yung sinasabing El Shaddai. Ibig sabihin, lahat ng infirmities niya, kailangan mapalitan by the all-sufficiency of the Almighty God. Kasi nung panahon na to, ang kilala pa lang ni Abraham, Yahweh. Nung unang sabi niya, to the God who called me. And then he called nung nakita niya, ang sabi niya, Lord. And then, pangatlo sabi niya, Oh God of heaven, Yahweh. And then,
Kahit alam na niya yung mga ganon, may mga experience siya na siya sa Diyos, pero akala niya, kaya pa niya. Kapag dumating na tayo sa punto na lahat ng gusto nating makuha ay wala na tayong kakayanan. Alam natin na wala na tayong kakayanan. It is time for the hand of God as the Almighty God to show Himself strong. Kaya kapag halimbawa pinapanalangin mo yung anak mo, yung asawa mo, or yung mga mahal mo sa buhay, Lord, isave mo sila. Gagawin ko to, gagawin ko yon, ipapanalangin ko sila kasi gusto ko silang masave. Kapag hanggat nakikita mo na kaya mo pa silang bitbitin at ilapit sa Diyos, aantayin ka ng Diyos. Okay pa ba kayo? Kaya sabi niya, walk before me. So ang key is when we found ourselves a bag of infirmities. Ibig sabihin, lahat ng lakas ko walang silbi. Lahat ng napag-aralan ko, tawagin naman nila ako sa kahit na anong karir o anong, kapag lahat yun ang tinayuan ko, alam ko na wala akong pakinabang sa Diyos. At hindi pa ako pagkakatiwalaan ng Diyos ng kayamanan nandun sa kanyang dignidad. Kaya nung dumating na si Abraham, that all of him is all of God. Halimbawa, tayo simple, ganito. Pagka tayo nagbibigay, halimbawa, usually pagka tayo nagbibigay, binibilang natin na, eto yung budget ko ngayon, at eto lang yung pwede kong ibigay. Practical. No? Pero may mga pagkakataon na ang Diyos hinihingi niya, kaya mo bang ibigay ng more than that? Kapag sinabi mo sa Kanya na, hindi ko pa kaya, ibig sabihin, hindi mo pa rin yun, kinuha mo pa rin yung normal at yun lang yung binigay mo, aantayin ka ng Diyos. Hanggang makita niya na lahat ng iyo ay Kanya. Na kapag kahit nilapitan ka na ng demonyo at sasabihin niya, sige, huwag mong gawin yan kasi bibigyan kita ng ganito pagka, isipin mo, huwag ka munang mag-attend sa church, magtrabaho ka muna ngayong linggo kasi isipin mo, maraming customer ngayong linggo. At nakita mo, ganun nga, ibig sabihin nun, dahil nakikita mo na ang Diyos, hindi pa siya sufficient para sa'yo. Pero kapag ang sufficiency mo na, nasa Diyos, that all of me, O Lord, is all of you. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 1, that I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to Him, as your reasonable act of worship. Ibig sabihin nun, pag nakita mo na ang Diyos nga, ang siyang kabuuan ng iyong pangarap, magiging reasonable ka pagka sinabi mo, Lord, ang katawan ko nga para sa'yo. Ang katawan na to, gamitin mo para lamang sa iyong kingdom. Kapag kadumating na tayo doon, ang kasunod, sabi niya, walk before me. Ibig sabihin, alam niyo yung bata na di ba pagka pinalakad mo yung bata, hindi ka nandun sa unahan at ginaganon, di ba? Yung bata, hinahawakan mo, siya nasa harapan, di ba? Kapag tinuturuan mo siyang maglakad, siya yung nasa harapan at inaalalayan. Ito yung sinasabi ng Diyos.
Para matutunan mong makilala ako na ako ang iyong sufficiency, hayaan mo na hawakan kitang lumakad na nasa harapan ko. Na kapag ka natutunan mo ng lumakad, magiging kumpleto ka na. And when that completeness come, doon pa lang magsisimula na ipagkakatiwala niya ang trono. Because the Christ na gusto niyang ibigay sa atin is the throne of the administration of heaven. Paano kapag kakatiwalaan ng Diyos? Kung para ka lang isang bata na hindi mo pa alam ang tama at mali. Kaya ang unang-unang gagawin, walk before me and be thou perfect. Ready na ba kayo mag-praise the Lord? Or gusto nyo pa yung isang verse natin? If you're ready to praise the Lord, let's all stand. Kapag ka nakita nyo na, naintindihan nyo na Lord, kung gusto kong pagkatiwalaan mo ako, nais ko na yung pagtitiwala mo makita sa buhay ko upang sa gayon makalakad ako ayon sa iyong ekspektasyon. To worship God, you need your spirit, your soul, and your body. Kapag kasi sinabi mong, Lord, naintindihan ko ngayon, na gusto mo akong pagkatiwalaan, naintindihan ko ngayon na ninanais mo sa akin na lumakad ng may dignidad. Let me walk before you that I may be perfect. Let me walk before you. Buong nais ko, dakilang Diyos, ang aking espiritu, kaluluwa at katawan, ninanais ka. Nais ko na ang buong ako ay ikaw at buong ikaw ang siyang naghahari sa buhay ko. Kasama kang tunay, nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais natin ang Diyos. Makasama kang tunay. Hayaan nyo ng bawat pintig ng puso Nais kong madama
papurihan ka, makasama kang tunay. Nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais ko'y papurihan ka. Let everything that is within me Makasama kang bless your name. tunay. Let everything that is within me Nais kong madama ang pag-ibig mo, nasa bawat hibla ng sa aking pagkatao. buhay ko. Naisip ka. Ikaw ang nais, ang tanging nais ko'y papurihan ka. Magkasama ka tunay. Nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais, ang tanging nais ko'y papurihan ka. Makasama ka tunay. Nais kong madama ang pag-ibig mo, Diyos, Lord, sa buhay ko. Ikaw ang nais, ang tanging nais ko'y papurihan ka. Makasama kang tunay. Nais
maraming salamat kay Kristo Jesus. Dahil siya ang ginamit mong paraan upang kami mahiwalay. When you said, "Get thee out of thy country," inihiwalay mo kami mula sa kadiliman at inilipat mo kami sa kingdom of your dear Son. At napangyari yun dahil siya ay napabilang sa mga rebelde. At siya ang nagbayad sa lahat ng bunga ng kamatayan na napapaloob sa kasalanan. Ikaw din, dakilang Diyos, ang siyang nagbigay sa banal na Espiritu upang kami ay magkaroon ng panibagong pag-iisip at pagkatao. Kaya ang tawag mo sa amin, kami mga bagong nilalang, na sa buong sanlibutan, walang katulad ang nilalang na ito dahil ginawa mong bago. Na lahat ng nakasulat na laban sa amin, ipinako mo yun sa krus. Binayaran mo ang kabayaran upang ang aming pisikal na katawan ay magamit mo. At ikaw din ang siyang may pamamaraan upang ipakita sa amin ang aming destiny. Ang dapat naming lakaran at dapat naming tayuan na aayon in the mystical body of Christ. In that great and mystical me. Kaya dakilang Diyos, nakita din namin ngayong umaga na ang kabayaran ng yun, na ang kabayaran ng pagtitiwala mo sa amin, yung kabayaran ng expectation mo sa amin upang lumakad sa dignidad, is the exchange from bag of infirmities, mula sa kawalang silbi, maging puno kami sa Diyos na ang pangalan ay El Shaddai. Upang sa gayon, ang aming kahinaan ay mapalitan ng kalakasan ng aming Diyos. Na ang aming kasakiman ay mapalitan ng selflessness of the Almighty. Upang sa gayon, lahat ng aming pinapangarap ay ang pangarap ng aming Diyos at Ama. Malayo pa man din kami doon, dakilang Diyos. But be patient on us as you make us renewed day by day. As you make us to walk from glory to glory. Upang kami, dakilang Diyos, ay matayuan ang iyong pinapangarap mula pa noong unang panahon. Bago mo pa ilagak ang mundong ito, nung nakita mo na kami na nandun kay Kristo, upang sa gayon din, dakilang Diyos,
in this dispensation of time na ninais mo na ang lahat ng bagay ay maging isa kay Kristo. Isaayos mo kami, O Diyos. Upang sa gayon, ang aming purpose will be one with you and one in Christ. Upang ang bawat isa sa amin, ang pinakamahina ay katulad ni David. Ang pinakamaliit is 1,000. Upang ang iyong pangalan nga become our banner. Kaya ka namin pinapapurihan at kaya kami nagnanais dahil nais namin dakilang Diyos na katulad ni Abraham, makita namin ang aming sarili na ikaw nga ang aming kailangan. Ikaw nga ang aming kabuuan, na ikaw nga ang aming supply. Ikaw nga ang aming kalakasan. Father, thank you so much that the tiny one of us becomes 1,000. Thank you so much, Father, that every little one be as strong as David. That the small one of us is as strong as a city. Let us be like a guardian in our territory in the name of Jesus. Let our voice strike a chord in the realm of the Spirit, na hindi lamang kami tumatayo kumakanta, hindi lamang kami nananalangin na walang nangyayari sa heaven. Let it be, O Lord, that the name that you have given, the name of Jesus, whom we carry, when we stand and declare your name, let it strike a chord in heaven, and let heaven come and do the manifestation in the side of your kingdom. Begin in this territory, in this Acts community ministries, O Lord. Let us grow in the dimension of our God. Let there be no man be like a rolling stone. Let every one of us becomes a living stone in that is part of the great and mystical me, in that great body of Christ. Na hindi lamang kami pumupunta sa lugar na ito, dakilang Diyos, kundi we gather in this place. And when we gather in this place, the heavens be open for this city, and the manifestation of the sons of God be made known in this territory. Let nothing be done without our consent in the city called Quezon City. Let it be known in the Spirit, and let it be written as a testimony in the heavens. For thou, O Lord, is the great King, and your mercy is everlasting. Blessed be your name.
The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord made His face shine upon you. And in your going out and in your coming in, He is ever before you and behind you. His mighty hand overshadow thee. No incident or accident come near your dwelling. No sickness and diseases can ever make you weak, for they are taken away from you in the name of Jesus Christ. Let this week be a week of victory upon the life of each one, and every family represented by each one. In the name of the Lord, you will carry today in Jesus' name.